Sige mga tao, hindi ko alam problema ni Piers Morgan. Isa lang si Piers Morgan. Sobrang tanga o sinungaling dahil alam ng lahat na nagkakawatak-watak ng UK ngayon. Sa totoo lang, mas bumibilis pa ang pagbagsak niya kaysa dati. Sobrang bilis na pati ang BBC ay nagsisimula ng mag-ulat tungkol dito. Pakinggan ninyo ito. Isang itak na lantad sa liwanag ng araw. Gusto ko lang mamili. Nakita ko lang yung buod dun sa loob. Pinapanood mo ang matinding karahasan sa ating mga pangunahing kalsada. Ito ay isang rumble sa gitna ng araw. Nag-aaway ang mga barbero sa teritoryo. Kunin mo na, pare. Kunin mo na. Sa mga bugbugan sa kalsada. Away ito sa teritoryo ng mga tindahan ng kebab. Higit pa diyan yan. Kita nyo, pati BBC pinag-uusapan na to. Pero sabi ni Piers Morgan, ewan ko kung anong malaking issue. Ayos lang naman lahat. Nakatira ako sa London mga pare. Kamakailan, nagbigay siya ng panayam kay Sean Hannity tungkol sa pagbisita ni Haring Charles sa US. Binanggit niya ito, pakinggan nyo. Gaano ka nababahala sa walang hadlang na iligal na imigrasyon na walang asimilasyon? Inasahan mo ba na magkakaroon ng halos 100 Sharia courts sa bansa nyo? Sa tingin ko, nasa ilalim lang ng 100 ang hindi opisyal at iligal na Sharia courts. Hindi sila sakop ng batas ng Britanya, kaya illegal sila dito. Hindi ako komportable rito. Nababahala ako sa tuloy-tuloy na pagkabigo ng mga gobyerno sa UK na kontrolin ang issue ng imigrasyon. Ganon din ang nararamdaman ng lahat. Alam mo, tuloy pa rin ang 60,000 na taong dumaraan dito sa Timog na hangganan sakay ng maliliit na bangka ng iligal. Katawa-tawa talaga ito. Alam mo, tinitingnan ko kung ano ang nagawa ni Pangulong Trump sa inyong Timog na hangganan dito sa Estados Unidos. Talagang kahanga-hanga. Halos napigilan na niya ang mga pumapasok ng iligal. Pero may issue rin kami sa walang limitasyong legal na migrasyon dahil sobra ito para sa bansa naming maliit. Kaya may mga tunay kaming alalahanin doon. Muli, sunod-sunod na mga gobyerno, kailangan kong sabihin, parehong kaliwa at kanan ay naging talagang walang silbi sa pagharap sa problemang ito. Ang masasabi ko, Sean, at sinasabi ko ito dahil matagal na kitang kilala at may kwento na nabuo sa ilang mga Amerikano sa tingin ko na parang nasakop na ng mga Muslim o mga migrante ang Britain at kung ano-ano pa. Nakatira ako sa London. Hindi ko nararamdaman yon. Hindi ko nakikita yon. O may mga lehitimong alalahanin tungkol sa imigrasyon, lalo na sa illegal na imigrasyon at kung paano ito hinawakan. At isa ako sa mga unang nagsasabi niyan. Hindi ako naniniwala na nasakop na ang bansa ko. Sa totoo lang, kung babalikan si Haring Charles, dapat noon pa binanggit ang bansa ko. Nanatiling dakila ang Britain. Dakila ang inyong bansa sa Estados Unidos at espesyal ang ating ugnayan. Sa palagay ko, dapat ang tanggapin ng mga umiiwas dyan na may dakila tayong pinagsamang kasaysayan. Oo, gagawin natin. Hindi ko alam problema niya. Piers Morgan, anong problema mo? Nasa London ka. Sigurado akong nakatira siya sa gitna ng London, sa isang sosyal na lugar na puno ng bilyonaryo, multimilyonaryo o mga puti. Pero sasabihin ko sa'yo, Piers Morgan, kumunta ka lang sa East London. Pumunta ka sa Greens Road. Ano to? Ano ang London, pare? Well, Diyan ka ba nakatira? Piers Morgan, dito ka ba nakatira? Wala akong nakikitang puting tao. Siguro ito ay puti. Tingnan mo. Mukhang British talaga yan. Ginamit niya ang salitang hindi daw ito nasasakop. Kung hindi ito nasasakop, ano pa kaya? Dapat may 2, 3, 4 o 5 Muslim o ibang tao dito at doon para mapanatili ang pambansang pagkakakilanlan. Nagyayabang pa siya na maganda ang bansa nila. Pinuri ni Haring Charles ang Britanya. Ano ba ang dapat ipagmalaki? Ano ito? Sige. Normal lang naglalakad at abala sa kani-kanilang ginagawa ang mga taong ito. Ano ito? Ano ito? Piers Morgan. Kita mo, wala namang masama dito. Mga dayuhang gang na dito rin lumaki. Isang puting tanga na malamang ay nag-convert sa Islam. Tingnan mo ang payasong ito. Sumisigaw sila ng Allahu Akbar. Dapat kinikilabutan ka na dyan, Piers Morgan, pero hindi. Si Piers Morgan ay nakatira sa komunidad ng mga puti.
Hindi siya pumupunta sa mga lugar na tinitirhan ng mga Muslim. Wala siyang nakikitang mali at sinasabing ayos lang lahat. Tingnan mo, naging katatawanan ng pulisya ng Britanya. Ay, grabe. Katatawanan talaga. Nakakatawang bansang yan. Gusto pa niyang pagandahin ang tingin natin sa bansa niya. Pasensya na, masakit man sa loob ko itong sabihin. Totoo, gusto kong maibalik ang dating karangalan ng UK. At karamihan sa atin ay nakatingin sa UK nang may matinding pagkabigla. Iniisip kung paanong ang isang bansang dating namuno sa 25% ng kalupaan ng mundo ay nauwi sa ganito. Ito ang Green Street, mga pare. Ano ang British dito? Ano ang British dito? At huwag mo akong bigyan ng kalokohan na, alam mo, mahal namin to. Anong masama dito? Kung wala namang masama dito, nasaan ang mga puting British? Bakit hindi kayo sumasama sa mga taong ito? Nasaan sila? Kung masaya ka talaga dito, Piers Morgan, bakit di ka nalang gumili ng bahay dito mismo at maglakad-lakad araw-araw? Makipagkamay ka sa lahat. Bakit hindi natin nakikita na pati yung mga kaliwang woke na baliw ay nakatira rin sa gitna ng mga taong ito kung gustong-gusto nga nila ito? Bakit hindi sila nakatira dito? Malinaw na ang mga puting yon. Kahit pa yung mga woke na baliw, hindi komportable tumira kasama ang mga taong ito. Pakiramdam nila ay dayuhan sila, parang alien sa gitna ng iba. Ayaw nilang sumama rito. Tingnan mo, tuloy-tuloy lang ang kalsada. Kaya dahil pati ang BBC ay tumatalakay na rito, ibig sabihin ay nasa tipping point na tayo. Umabot na tayo sa puntong may masamang mangyayari. Pakinggan mo ang clip na ito na lumabas kagabi. Nagkagulo ang mga makabayang Briton at pulis sa labas ng isang Islamic center sa Britanya. Hindi ko alam kung saan eksakto ito. Kailangan ko ng kapayapaan pakiusap. Umalis kayo. Kailangan ko ng kapayapaan. Umalis ka, kailangan ko ng kapayapaan, pakiusap. Dahil dito, maraming makabayan na nagsasabing gusto nila ang mga Muslim at totoo ito. Ito ay sa labas ng Islamic Jihad Center sa Crewe, Inglaterra. Kamakailan, sinalakay ng pulisya ang sentro para arestuhin ang mga pinaghihinalaang sangkot sa paglabag, gaya ng makabagong pagkaalipin. Oo, baka narinig mo na ang kwentong yon, isang komunidad ng Ahmadi. Dahil dito, hindi kinikilala ng Sunni at Shia ang mga Ahmadi bilang Muslim. Pero isa lang itong ibang sekta ng Islam. Wala namang pakialam ang mga puti at hindi rin dapat makialam ang mga Briton sa iba pang mga denominasyon sa loob ng Islam. Hindi ito dapat pinakikialaman ng kahit sino. Ganyan kakalunos-lunos yon. Piers Morgan, paano kung pumunta ako sa London? Dadaling kita sa ilan sa mga lugar na ito na malamang hindi mo pa nakikita dahil sinasabi mong hindi sila dinaragsa. Dadalayin kita sa mga lugar sa London at baka pwede rin tayong pumunta sa Bradford o Birmingham kung saan wala kang makikitang kahit isang puti. Wala talagang kahit isang puti. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, dinaragsa na ito ng isang partikular na demograpikong grupo. Kaya alinman sa sinungaling ka o napakabobo mong tao.